Pinakita ko ho sa inyo 'to kagabi. Oo, yan. Yan si Sarah, si Pulong, si Baste, si Digong, oo. Hindi niya talaga kamukha yung mga anak niya 'no, napakalayo ng mukha niya sa mga anak niya. Pero iisa sila ng ugali. Anyway, so ito nga yung ano, fine-flex niya kahapon. Tapos bilib na bilib yung mga DDS. Sabi, ay, nakakatuwa naman. One big happy family. One big happy family. Wow naman. Ganun sila. Oo. Tapos, ayun nga, napansin nila yung kulambo. Ayan, oh. Ayun, dyan pa pala yung kulambo ni Digong galing Malacanang. Bla, 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 bla. Napakasimple talaga ng presidente natin. Bla, 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 bla. Ganun. Ang dali niyong mauto. Ang dali niyong mabola. Oo. Simple lang naman talaga sila eh. Simple lang silang mangurap. Simple lang silang mangurap. Oo, alam niyo kung bakit simple? Eh, dinadaan sa confidential funds eh. Confidential. Dinadaan sa confidential funds, guys. Ganon katindi. Ganon kasimple. Simpleng paraan lang. Yan. Si Pulong, eh sinamahan yung kanyang anak para mag-file ng Certificate of Candidacy. Ayan na. Ang dynasty. Ipapasa na sa apo. At saka nakakatawa yung pangalan ng anak niya. Rodrigo Duterte Jr. Ang malas mo. Grabe, pinangalan. Ang pinangalan sa kanya, isa sa mga pinaka-corrupt na presidente ng Pilipinas. Pero siguro naman, hindi hindi naman siguro kasalanan ng bata yun. Kasalanan ni Pulong yan. Doon nagsalita si Pulong. Na undecided pa rin daw sila. Oo. Undecided pa daw sila. Hindi ko naniniwala sa inyo. Bola-bola lang yan. Tuloy natin. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ang kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim. Representative eh. So ibig sabihin, siya yung papalit kay Pulong. So siya nga ang papalit. Ang alam ko kasi konsehal eh. Yung ibang reports, councilor daw. Sa ibang reports, councilor. Dito, ang report, representative sa 1st District. So, ewan ko lang ha. Antayin natin yung totoong balita kasi totoong balita naman to, baka nagkamali lang yung scriptwriter. Ilang taon na ba yung anak niya? Kung 25 pataas, pwede na. Kung 25 pataas. 25 years old, preceding the date of the elections. So parang on or before the elections. Kung congressman ha, kung congressman. Hindi ko alam ha kung congressman. Although multiple reports eh. Iba sinasabi konsehal, iba sinasabi congressman. Pero dito ang sinabi congressman siya. Oo. Nipo grandkids na to, Nipo grandkids. Nipo po mga kutsero sa mga hindi po nakakalam ng isabihin ng Nipo. Yan po ay slang for nepotism. Nepotism. So, ibig sabihin, wala namang kakayahan, walang skills, di naman mahusay, pero binibigyan ng mga leadership positions. Oo. Not because they are capable, not because they're competent, but because of the last name. Nipo. Nepotism. Wala namang galing, wala namang husay, pero siya ang magmamana ng posisyon. Ganun. Take advantage na to. Ito ang pinakamahina na panahon ng mga Duterte. Baka hindi na maulit to. Dapat i-take advantage na nila yan. Kasi baka hindi na maulit. Kaya nga sa lagi sinasabi Davao City deserves so much better. It deserves so much better. As in, tuloy natin to. Alim ng partidong hugpong ng pagbabago, hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa o akong duha ka anak murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagyan ng administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud mahibala na ninyo antud October 8 naman itong filing. Yun, sabi niya, hindi ko pa alam kasi sa ngayon, sabi niya, ayan ito yan, interview niya, si Pulong yan. Yan, hindi ko pa alam kasi sa ngayon, ang aking asawa at dalawang anak ko, sabi,
hindi pa raw ano, hindi Kung pa raw, duha ka anak, murag di naman ganahan. parang ayaw daw siyang patakbuhin. Sabi. Dahil daw sa gulo. Magulo daw kasi. Magulo daw kasi. Oo, magulo daw kasi. Bakit daw magulo? Kasi ginugulo daw ng administrasyon against sa Duterte. Niloloko mo ba kami, Pulong? Are you playing us for fools? My goodness. Inuuto tayo nito eh. Meron na ba kayong nakita na organized effort ng administrasyon para ibagsak ang mga Duterte? Wala. Wala ako kayo makikita ang ganun. Malamang sa malamang yung mga DDS bubulagers sasabihin nila, yung sa lower house, di ba, inaano yung budget hearing, sinasabi na corrupt si Sara, etc., etc., sa budget hearing, blah, 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 blah. Hindi counted yun kasi it's not an organized event solely to discredit Sara Duterte and family. Hindi eh. Hindi applicable yun eh. Hindi pwedeng sabihin yung sa lower house eh. Kasi budget hearing yun at nangyayari yun taon-taon. At ino-organize yun para magkaroon ng budget ang Pilipinas, hindi para tirahin ng mga Duterte. Come on, how narcissist can you get? Sobrang yabang mo naman na akala mo mundo umiikot sa'yo na pati yung budget hearing ino-organize para lang siraan ka. Kung nasisiraan ka dahil sa budget hearing, it is because, number one, ayaw umattend kasi. Ayaw kasi umattend ng budget hearing, number one. Pangalawa, ayaw sumagot ng tanong ng maayos. Ang sabihin, ay blah blah blah, I submit blah 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 the budget to the wisdom of Congress, blah 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 blah, ganun. Ganun si Sara eh. So kung nababatikos sila, hindi kasalanan yun ng administrasyon. Kasalanan yun ni Sara. Oo. Ngayon, sa ngayon kung marami nagagalit sa kanila ngayon, sinong may kasalanan? Kasalanan din naman nila yun. Alam nyo mga kotsero, historically speaking, balikan nyo po ang history. Kahit kailang history, kahit saang history ng Pilipinas, na meron na ho tayong organized na gobyerno. Historically, kapag ang vice-presidente o ang isang pamilya kumontra sa sitting president, nasisira talaga sila. Hindi dahil sinisiraan sila ng presidente, no. No, it's not the case. Nasisira sila dahil pati yung mga botante nagagalit sa kanila. Panahon pa ni Laurel hanggang present, up to present, kapag ang vice-presidente kumontra sa presidente, nagiging unpopular siya. Kaya nga tignan nyo yung naging strategy ni GMA. Hindi niya kinontra ang presidente direkta. Anong ginawa ni GMA? Nag-organize siya ng mga rally against ERAP. Nauso na yung ERAP jokes. So, nung nauso na yung ERAP jokes, mga kotsero, at wala nang respeto ang taong bayan nun kay ERAP, bumababa na siya sa approval ratings niya, doon nag-umpisa yung impeachment. Kaya tingnan nyo yung same strategy na ginawa ni GMA noong 2000, yun ang ginagawa nila ngayon. Naghakbang ng maisog sila, di ba? Nag-organize ng rally. Number 1. Number 2, nanggatong ng mga issues. Nagda-drugs. PDEA leaks, fake video, pulburon video, etc., etc. Same strategy. Ang problema, ganito. Nung panahon ni GMA, nung kalaban niya si ERAP, walang social media. So, ang mga tao madaling naniniwala. Ako nga, naniwala akong bobo si ERAP eh. Ako nga, naniwala akong bobo si ERAP eh. Kasi walang social media. Hindi pa nalalabanan. Ngayon, mas madali. Swerte ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi, ngayon, may social media. Nanalo si PBBM through social media. Ang nagme-maintain sa kanya ngayon bilang presidente is still social media. Kaya nga napakawalang kwenta ng Emerald eh. Sorry, maisingit ko lang. Oo. Nung panahon ni si PCO, nung panahon ni pangalan niya. Panahon ni Garafil, Cheloy Garafil. Tingnan niyo, napakawalang kwenta. Bakit? Kasi hindi nila tinake advantage ang social media. Tingnan niyo, napakawalang kwenta ng social media nung panahon ni Emerald tsaka ni Cheloy Garafil. Ngayon, mabilis. Yung Duran-Duran issue, pagkaputok,
sabog sa social media. Kinabukasan, may sagot agad. Dati, pag nung pumutok yung pulburon issue, walang sumasagot, di ba? Tahimik. Sino sumasagot? Kami sa social media. O ngayon, iba. Pagputok nung Duran-Duran video, nung Duran-Duran na issue, the following day, may statement agad si Cesar Chavez sa social media. O, di sunog agad yung issue. O, etong bago, yung inabot na plastic, yung yung pin. Yung pin ng lapel pin. Anong propaganda? Inabutan ng plastic na may drugs. Grabe, wala talagang hiya. Patara-para pa nung tumatanggap ng drugs. The following day, may explainer video. Ang galing. Ang husay. Good job. Diba? Ang bilis. O, tapos agad ang issue. Hindi na pinag-usapan ulit. Yung naging style ni GMA, hindi ubra ngayon. Kaya kaya nahihirapan silang, titinan yung popularity ni PBBM stable at 50%. Bakit? Kasi lahat ng fake news sa kanya nasasagot. Sinong gumagawa ng fake news? O di yung mga Duterte, tsaka si GMA, sila lang naman yan eh. Nasaan ang Pogo Hub? Nasa Pampanga, di ba? Yung isa nasa Tarlac. Magkapit-bahay lang yun. Lumabas yung mga issue ng Duterte. Yung corruption sa confidential funds. 125 million, 11 days. Noong una pa nga, hindi pa ako naniniwala dun eh. Nung sumusuporta pa ako kay Sara, hindi ako naniniwala dun nung una. Oo. Kaso mo mga kotsero, may notice of disallowance. Walang problema kung 125 million in 11 days. Walang problema eh. Basta walang disallowance. Ibig sabihin, ginamit mo ng tama. Okay lang yun. Kaso ka mo, meron notice of disallowance, 73 million. Doon sa 500 million na confidential funds niya noong 2023 na doon ni Sara Duterte. Again, walang problema kung walang notice of disallowance eh. Oo, para sa akin, walang problema kung walang notice of disallowance. Kaso meron. Walang umaatake sa mga Duterte. Lumalabas lang yung kabahuan nila, yung kasangsangan ng korupsyon nila. Sige, seryoso. I mean, real talk lang. 'Di ba? Ang sabi ng mga dilawang pink CPP, ang sabi nila, "Wag niyo ihahalal yan si Bongbong Marcos, magnanakaw yan." May issue na pagnanakaw? Meron na ba kayong nakitang notice of disallowance sa Office of the President? Pero meron mga gumagawa ng issue. Ini-issuehan nila tulad ng 90 billion ng PhilHealth. Corruption yan, ganyan. Talaga? Paano naging corruption? Ibinalik sa National Treasury. Ngayon mga kotsero, wala kasi talaga umaatake sa mga Duterte. Lumalabas yung baho nila. Yun ang totoo dyan. Lumalabas ho ang baho nila. Wala akong umaatake sa kanila. Alam nyo kasi mga kotsero, ang basura, kahit ilibing mo yan, lumalabas ang baho niyan. Lalo pag nakaparaming basura. Siya ang congressman ng 1st District ng Davao City. 51 billion ang nakaalat sa kanyang budget noong 2019, 2020 at 2021. A total of 51 billion pesos ang ibinigay dito sa mukong na to noong 2019, 2020 at 2021. For what? For flood control. Flood control, ha? Flood control. Kamusta ang flood control ng Davao City 1st District? Tapos nakita niyo yung video ng bahay daw ni Pulong na napakahaba, ang tataas ng gate. Yun daw yung bahay ni Pulong. Yan balay ni Pulong, sabi. Yan taas ng bako. Allegedly. Yan haba ayan yung may na bahay Pak. Diba kasi nag-announce sila, tatakbo silang senador, yung tatlo. Nag-announce sila nilaglag sila ni Sara Yung tatlo, yung tatay, yung dalawang lalaking anak. Sila daw ay tatakbong senador, sabi yan ni Sara. Tingnan natin kung bakit nasaan sila Duterte. Duterte recently denied a pronouncement by his daughter, blah blah blah. Duterte that the former leader and his two sons will run for the Senate. Pang sila The younger Dutertes were part of the survey. Si Baste nasa 14. Si Baste nasa 20 to 28 pala. Si Pulong naman nasa 21 to 30. Layo, di ba? Ang layo niya dun sa Magic 12. Etong survey na to sa Pulse Asia noong July 15. Fast forward tayo, September 19. From 16 to 24. Walang pagbabago halos. 16 to 24, malayo ka pa rin sa Magic 12. Ang layo ng habulin mo niyan,
Si Pulong naman, 17 to 33. Layo. Undecided sila kasi hindi na sila sure kung kaya pa nilang ipanalo ang senador. Torn sila kung magse-senate sila o i-maintain nila ang Davao City. Huwag niyong kalimutan, suportahan natin mga kaibigan sa Sendwave. Okay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Kung kayo na account, lagay nyo bank account details nyo. Pwede kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga pawn shops at sa mga iba't ibang bangko through online banking. At kung first time nyo magpapadala sa aking sa Sendwave, gamitin nyo po yung aking promo code, Coach Jarrett, para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. So gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. And I'll see you later on our next Coach Jarrett Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?